Bago ko umpisahan 'to, gusto ko lang sabihin na I have nothing against sa mga taong nag-iipon gamit ang alikansya o kaya cash on hand. Gusto ko lang maipakita dito yung potential growth na pwede mangyari dun sa ipon mo kung ilalagay mo yan sa digital bank. So ang gagawin natin example dito is Maribank. Umpisahan na natin. So ito yung comparison ng dalawa, alikansya versus Maribank. Dito muna tayo sa alikansya. Unang-una is walang interest. So kung magkano yung pinapasok mo sa alikansya mo, pag binuksan mo, lahat ng iyon, yun lang yung makuha mo. Pangalawa naman is delikado, madaling manakaw. So yung alikansya mo kasi ilalagay mo lang sa kwarto mo. Kung OFW ka, possible na may mga kakwarto ka. So ang mga pwede magnakaw niyan is mga katrabaho mo o kaya amo mo. Ang mahirap dyan kasi, pag marami kayo, hindi mo alam kung sino yung nagnakaw. So mataas yung chance na hindi mo na ma-recover yung inipon mo na yun. Maraming ganun nangyari sa mga OFW. Next is walang record. So yung iba kasi hindi naman nililista kung magkano yung pinapasok nila sa alikansya. So wala silang tamang record kung magkano na nga ba yung ipon nila sa alikansya. So once na manakaw, ang alam lang nila is may ipon sila doon. And since wala ka rin naman tracking record nung ipon mo, so di mo alam kung nakapaghulog ka ba ngayon, kailan ka huli naghulog. Next naman is walang reward. Automatic na to. Lipat na tayo ngayon dito sa Maribank. Actually, mali yung unang linya dito. Bali, currently, ang Maribank ay nagbibigay ng 3.75% interest rate sa ipon mo dito sa Maribank. Tapos, bawasan lang natin ng 20% withholding tax. Bali, may matatanggap ka na 3% interest rate dun sa ipon mo. Yung interest rate nga pala ng Maribank na ibibigay sila na 3%, although yearly yung computation nun, pero gagawa sila ng computation na ibibigay sa iyo right away daily. Next naman is, ito, 3% cashback sa gas and more. So, since ang Maribank kasi may ATM card, pwede ka mag-request via app, tapos ipapadeliver yan sa bahay mo. And pag ginagamit mo yung ATM card sa pagpapagas, pwede ka makatanggap ng 3%. Tapos, every time na gagamitin mo rin yung ATM card mo, yung Maribank ATM card, is may 1% cashback ka. So, may bumabalik dun sa ginagastos mo. Next is meron siyang 15 na free transfers. Ito is pwede mo magamit sa pagbayad sa mga tindahan na gumagamit ng personal QR code. So yun, libre lang yun. Wala nang patong na transfer fee. Hindi katulad ng ibang mga digital wallets na pag nagbayad ka gamit yung app nila, is possible na magpatong sila ng 9 pesos na transfer fee dahil personal QR code yung meron sa tindahan na yan. And dahil sobrang dami niyang free transfers, so in case na kailanganin mo magpadala sa kamag-anak mo or family members mo ng pera, so for sure, libre lang yung mangyayari na transfer mo mula Maribank papunta doon sa bank account nila. Next naman is 150 pesos na sign-up bonus. Pero ito may kondisyon. Dapat, pag gumawa ka ng Maribank account, gagamitin mo yung code ko, WC599845. Tapos, kailangan mo mag-deposit ng 1,000 pesos dito sa Maribank account mo. Tapos, dapat tumagal din ng 3 days yung 1,000 pesos na yan or more than. Pag tumagal, may matatanggap ka ng 150 pesos. And ako naman, dahil ginamit mo yung code ko, may matatanggap akong 100 pesos. Dito na tayo ngayon sa pagkukumpara kung maghuhulog ka ng 500 pesos bawat buwan sa loob ng isang taon dito sa Alikansya at saka sa Maribank. So dito sa Alikansya, automatic. So kung magkano yung hinulog mo, yun lang yung makukuha mo. So 500 times 12 months. So after 1 year, meron kang makukuha na 6,000 pesos. Dito naman sa Maribank, so pag naghulog ka ng 500 pesos per month, tapos, ayun, pag pumatong na yung interest, so yung 6,000 pesos mo dapat na pera is magkakaroon na ng interest yan. After 1 year, so ang total na pera mo na dito is 6,090 pesos. So malaking patong din yan. Tapos yung interest niyan, bali, is nakadepende yan kung gaano kalaki ka maghuhulog dito sa Maribank or kung gaano kalaki na yung pera mo. Kasi yung computation ng interest is nakadepende sa total amount ng ipon mo dito. Okay, dito tayo sa downside ng pag-iipon sa Alikansya and ano naman yung bright side dito sa pag-iipon sa Maribank. So dito, pag nanakaw yung Alikansya, yan yung pinaka-downside ng pag cash on hand. Pag nanakaw, nakadepende na kung mare-recover mo pa ba yun o hindi na. Tapos, baka mamaya wala ka pa mapagbintangan kung marami kayo, di ba? Tapos, dito naman, pag nagloko yung Maribank, kunyari biglang nagsara, nagkaroon ng bank run, safe pa rin yung pera mo dito. Kasi covered yan ng PDIC, so insured yung pera mo dito. Bumagyo man, bumaha,
insured yan. So, makukuha mo pa rin yung pera mo dito basta below 1 million. Kasi ang insured na pera ngayon sa Maribank ng PDIC is up to 1 million pesos. Kung below doon, makukuha mo ng buo yung pera na yan. Kunyari, 800,000. Tapos nagloko yung Maribank. Nagsara, um, nagkaroon ng bank run, makukuha mo pa rin ng buo yung 800,000 na yun kasi below siya ng 1 million pesos. So, itong 500,000 pesos na to, outdated na yan. Kung nag-aalala ka lang sa baka mawala yung pera, usually kasi ang di iniingatan ng mga may bank account is yung ATM card. Make sure dito sa loob ng Maribank app, ilock mo yung ATM card para in case na manakaw yung ATM card mo, yung card details nun, mapicturan, manakaw ng hacker, is hindi magpo-proceed kung ano man yung transaction na gagawin niya. Kasi naka-block yung card. Dito sa loob ng Maribank app, hanapin mo yung ATM card mo, ilock mo. Magkakaiba lang ng term, depende. Pwedeng temporary lock, block, freeze card. So, yung mga ganong term, hanapin mo sa loob ng Maribank app para hindi magamit ng magnanakaw yung ATM card mo. Para secured yung ipon mo dito sa Maribank.